searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Good morning. Ayan, good morning po sa bawat isa. Good morning! Batiin mo naman yung katabi mo ng magandang umaga. Ayan. Tanungin mo nga siya, handa ka na ba? Oh, tanungin niyo naman po saan. Siyempre sa pagpupuri sa ating Panginoon sa umagang ito. No? Dahil nga po ng handa ay magsitayo. Hallelujah.
let's take this time and opportunity na mai-offer natin lahat ng the best sa ating Panginoon sa umagang ito. Deserve ba ng Lord ang the best? So, hindi ka mahihiya na itataas mo yung kamay mo, iindak ka, hindi para sa katabi mo, but para sa Diyos. Amen? Amen. At awitin natin to, sabi ng awitin, Jesus, the Holy and Anointed One. Jesus, the risen and exalted One. Jesus, the name that is worthy to be praised. The name na dapat nating itaas sa apat na sulok ng bahay-sambahan na ito. At sa ating mga buhay, of course. Hallelujah. Sige, kung gusto mong pumikit, ang importante naman, it's between you and God this morning. Huwag mong palagpasin yung pagkakataon na masabi mo, Lord, Ikaw, Panginoon, ang maitaas sa aking buhay. Ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan ngayong oras na ito. Hallelujah, Jesus. Oh, how we adore you, Lord Jesus. Oh, how we love you, Lord. Oh, Jesus, we love you. Tunay, Panginoon, amin kang iniibig. Amin kang pinapapurihan sa mga oras na ito. Tunay, Lord God, makita mo ang puso ng bawat isa na anak mo na nandito ngayon. As we say, Panginoon, that we love you, Lord Jesus. Makita mo nga ang bintig, Lord God, ng bawat puso ng mga anak mo na nandito na nagsasabi, tunay, mahal ka namin, aming Diyos. You are the reason, Lord God, na nandito kami. You are the reason, Panginoon, kung bakit kami nakakatayo. You are the reason, Panginoon, kung bakit ang aming kamay na ito ay aming itataas sa iyo. Ikaw lamang ang rason, Lord God. Hallelujah. Oh, I love you, Lord. Can you just say, I love you, Jesus? Sabihin mo, kapatid, I love you, Jesus. Oh, how we love you, Jesus Christ. Tunay, Panginoon. Oh, how sweet, sweet is your name, Lord God. Oh, let's sing Jesus. Jesus. Say the name of Jesus. Jesus. Holy and anointed one. Holy and anointed one. Jesus. Let's say again. Jesus. Jesus. Beautiful name. Jesus. Risen, risen and exalted one. Jesus, your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Let's sing it again. As we say the name of Jesus, we oh, we love you, Jesus. Jesus, a sweet, sweet name. Let's sing again, Jesus. Jesus. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Say the name of Jesus. Holy. Holy and anointed
Jesus, I love you. Sing, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Come on, church. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love, say to God, Jesus, I love you. I love you. Jesus, we love you. Jesus, I love you. Come on, say it to God this morning. How you love Him, Jesus. Jesus, I love you. I love you, Jesus. We love you. Jesus, I love you. Jesus. We love you, Jesus. Oh, I love you. Sing it again one more time. Jesus, I love you. I love you, truly, Lord. Jesus, we love you, O God. Tunay walang iniibig at tinitibok ang puso na ito sa umagang ito. But the word, we love you, Jesus. It's more than the words, Lord God. Oh, how I love you, Lord. All our lives, we just want to offer it to you, Lord Jesus. And at this very moment, Lord God, yung puso namin, Panginoon, will be undivided as we worship you today. You are the God that we love, Lord God. You are the God who is faithful to us. You are the God who is good to us. You are the God who is worthy of all the best from us, Lord Jesus. That's why, Lord God, sa umagang ito, patuloy ka namin papupurihan ng pusong buo, Panginoon. Puso na hindi hati sa pagpupuri sa iyo, Lord God. For you deserve all the glory and praise. Hallelujah. Thank you, Lord, once again for this opportunity, for this liberty, Lord God, that we can worship you, not just through songs, but in spirit and in truth. Hallelujah. We give all the glory to you, Lord God. Hallelujah! Lahat ng handa na magpuri sa Diyos, pumalakpak. Amen. Sabi sa awit rin, Lord, your goodness will follow me. Hallelujah! I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithful, Lord, your goodness, Lord, your
Lord God. That's why every people, Lord Jesus, will sing of your goodness, of your praises, Lord God. You alone deserve, Panginoon, ng papuri at pagsamba sa aming mga buhay, Lord God. Walang ibang maitaas kundi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang inanais sa aming mga puso, Lord God, sa oras na ito. But to give worship to you that you deserve, Lord God. To give praise to you na tunay na karapat-dapat lamang sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Let's sing. Walang hanggang katapangan sa buhay ko ay lagi mo laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupuri ka sa amin. Come on, church. Let God hear your worship. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, sinimbahan. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa'yo walang hanggan, walang hanggan katapatan. Tunay, Panginoon, sa buhay ko ay
sing it again. Pupurihin. Pupurihin ka sa amin. Itataas ang aking tinig. Sige kapatid, awin kayo sa Panginoon sa umaga ko. Parang sineserenade mo siya, hinaharana mo siya. Ilipas o haramitan, tunay yung kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Di mapapantayan, pupurihin ka sa amin. Tunay o Diyos, ang aking tinig, para sa ilang o aking kasal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, what a beautiful and wonderful name of Jesus. Tunay Panginoon, wala kaming ibang itataas sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Walang ibang mag-aalayan at tinig na ito ng papuri. But to your name alone, Jesus. Lord, we continue to praise you as we listen to your word this morning, Lord. Tunay, we give all the glory and praise to your name alone, Jesus. To you alone. We give our worship, our adoration this morning. Salamat minsan pa, O Diyos, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Continue to be in this place, Lord God. Dahil wala kaming ibang ninanais na maranasan sa aming buhay, but your move, Lord God. Wala kaming ibang nais na mapakinggan sa mga oras dito, but your word alone, Lord Jesus. Anoint the lips of our pastor, Lord God, and open our hearts and even our minds to receive what you have in store for us this morning. To you we give all the praises and thanksgiving and adoration. This we pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Tapakan po natin ang ating pong Panginoon. Isa pong mapagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Na sa mga oras na ito ay tayo ay patuloy na pagsaluhan ang salita ng ating pong Panginoon, na kung saan alam naman po natin na ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating pong mga buhay. Sabi nga ng salita ng Diyos na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So sa oras na ito, patuloy po nating ihanda yung ating pong mga sarili. Hayaan po natin na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon ang siyang patuloy na kumilos sa ating pong kalagitnaan. Amen? So, excited ba kayo sa mga oras na ito? No? Isa pong kagalakan na sa araw na ito, tayo po ay muling nagkasama-sama sa lugar na ito. Di ba ang sarap magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon? So, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalak na katabi kita ngayon. Amen? Praise God. Alam niyo po, tayo po'y magpasalamat sa ating pong Panginoon dahil tayo ay dinako ng Diyos sa lugar na ito. Walang mga naging hadlang sa ating pong pagdalo ng Kanyang gawain. Walang naging hadlang sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Ano? Bagamat may mga kasamaan po tayo na siguro may kanya-kanya po silang dahilan kung bakit wala po sila ngayon, pero ang mahalaga, ikaw, tayong lahat ay nandito, no? Nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, at higit sa lahat, tanggapin ang Kanyang mga salita.
Noong nakaraang linggo ay tinapos po natin yung series na ating pong sinimulan simula nung tayo po ay nagdesisyon na ang buong congregation po natin ay dumako sa isang pag-aayuno at pananalangin. At nakita naman po natin kung bakit napakahalaga sa buhay natin bilang mga mananampalataya ang nag-aayuno at nananalangin sa ating pong Panginoon. Dahil gusto po natin na tayo ay laging nakakonekta doon sa source. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. At ako po ay naniniwala na sa ating pong ginawang pag-aayuno at pananalangin, meron pong ginawang maganda ang Diyos sa ating pong mga buhay. And last Sunday, ay tinapos po natin ang mensahe patungkol po sa buhay ng isang tao na ang kanyang pangalan ay si Cornelius. Na itong si Cornelius po ay makikita po natin noong nakaraang pag-aaral po natin. Siya yung tao na walang sawang nananalangin sa ating pong Panginoon. At hindi lamang po wala siyang sawang nananalangin sa ating pong Panginoon, kundi tuloy-tuloy yung kanyang pag-abot, tuloy-tuloy yung kanyang pagtulong sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, whatever he has ay hindi niya pinagkakait sa mga taong sa tingin niya ay nangangailangan ng tulong. So, makikita po natin na noong nakaraang pag-aaral po natin, itong si Cornelius, lahat ng bagay na meron siya ay hindi niya inaaring sa kanya lamang, kundi kabahagi din ang mga taong nangangailangan ng tulong. Okay? At dahil po sa bagay na yon, sabi po ng Biblia, God answered his prayers. Sinagot daw ng Diyos ang kanyang panalangin. Sa ibang translation nga, sabi ganoon, hindi lamang sinagot, kundi pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. At dahil sa bagay na yon, ay na-encounter niya ang Panginoon sa pamamagitan ni Pedro. At doon po ay nagsimulang maipangaral ang Ebanghelyo dahil sa karanasan na yon na kanilang naranasan nung sila ay nagkaroon ng pangitain mula sa ating pong Panginoon. And today ay sisimulan po natin yung series na bakit napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya yung tinatawag na giving. Napakaraming klase po ng pagbibigay. At isa na po doon yung ginagawa natin tuwing tayo po ay dumadako sa bahay panambahan ng ating pong Panginoon, yung tayo ay nagbibigay ng ating pong ikapo at handog sa Diyos. At sa oras na ito, nais ko pong samahan nyo ako, nabuksan ang salita ng Diyos at ito yung pagsasaluhan po natin sa mga oras na ito. Sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 9, beginning verse 10 up to 11. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bago yon, nais ko pong ipaunawa sa inyo na ang aklat ng Korinto ay isinulat po ni Apostol Pablo. At ito ang kanyang sinabi sa talatang ito. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. In verse 11, you will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Sa Tagalog po, sabi ng salita ng Diyos, pangalawang aklat ng Korinto, kabanatang 9, talatang 10 hanggang 11. Ang nagbibigay ng binhi
sa nagtatanim at tinapay para sa pagkain, ay magbibigay din at pararamihin ang inyong binhi para sa pagtatanim. Pararamihin niya ang ani ng inyong katuwiran. In verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng paraan upang maging mapagbigay kayo. Magdadala ito ng pasasalamat sa Diyos mula sa amin. Napakagandang talata na pasimulan ang ating pong series na ating pong pag-aaralan mula sa araw na ito at sa mga susunod pang mga linggo. Kung ating pong titingnan itong buong aklat po ng 2 Corinthians chapter 9, ay makikita po natin na masyadong binigyan ng emphasis nitong si Apostol Pablo ang kahalagahan ng pagbibigay. Our generosity in every way. Okay? Na yung pagiging mapagbigay po natin sa lahat ng bagay o sa lahat ng pagkakataon. No? At kung maalala nyo po, meron pong isang pangyayari sa Biblia. Ito po yung isa sa mga ginawa ng ating pong Panginoon na himala. Matapos na sa matagal na panahon na kanilang paglalakbay, siya ay sinusundan ng napakaraming mga tao. At dumating yung time na nakita ni Jesus na sa mahabang paglalakbay nila kasama ang mga taong ito na sumusunod sa Kanya, itong mga taong ito ay pagod, uhaw at gutom. Kaya ang sinabi niya sa kanyang mga alagad, pagpahingahin niyo sila, pauupuin niyo sila sa damuhan at bigyan niyo sila ng makakain. At nung masabi ni Jesus sa mga bagay na ito sa kanyang mga alagad, merong isang alagad doon na nagsabi, Guro, dapat hapon na, saan kami bibili ng ipapakain sa mga taong ito? Para bagang sinasabi ng alagad ni Jesus, magdidilim na, wala na tayong mabibili. Wala nang mga bukas na mga tindahan para bumili ng ipapakain sa mga taong ito. Pero kahit na sinabi ni Jesus itong bagay na ito, ay alam na ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nga sa buhay po natin, kahit hindi mo pa sabihin kung ano ang iyong kalalagayan, meron nang nakalaan na solusyon ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, hindi mo pa sinasabi ang iyong kalalagayan, meron nang nakalaan na solusyon ang Diyos. Amen? Dahil our God is an all-knowing God. Alam ng Diyos ang lahat. Wala tayong maitatago sa Kanya. Lahat ng kalalagayan ng Kanyang mga anak ay alam ng ating pong Panginoon. Okay? So, dahil nga sa ganoong kalalagayan, kailangang pakainin ang mga taong ito. Pero alam niyo po, merong isang alagad na nagsabi, meron pong isang bata dito na merong daladalang pagkain, meron siyang daladalang baon. Pero ang kanyang daladalang baon ay 2 isda at 5 tinapay. Kung ating pong titignan at gagamitin natin ang ating pong kaisipan at pangunawa, kulang ito. Hindi niya kayang pakainin ang libo-libong tao na nandoon na kasama ni Jesus. Sabi nga po ng Biblia, yung libo-libong tao na yun, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, ito'y bilang lamang ng mga lalaking nandoon. Okay? So, pero, tingnan niyo po ang hiwaga na kayang gawin ng ating pong Panginoon. Ang himala na kayang gawin ng ating pong Panginoon. Dahil sa 2 isda at 5 tinapay, ito'y nag-multiply, ito'y nag-increase, at napakain ang lahat ng tao na nandoon, walang nagutom,
lahat nabundat. Sabi nga ng Biblia, busog na busog sila at meron pang natira. Okay? Ito po ang kagandahan. Pag ang Diyos ang nag-supply sa iyong pangangailangan, hindi lamang eksakto ang ibibigay sa iyo, sobra-sobra pa ang ipaparanas sa iyo ng Diyos. Gusto niyo ba yon? Na pag meron kang pangangailangan at pag ito'y hiningi mo sa Diyos at naghimala at kumilos ang Diyos, hindi lamang isusupply ng Diyos ang pangangailangan mo, kundi ipaparanas pa ng Diyos sa iyo na ang kanyang pagpapala ay higit pa doon sa iyong inaakala, higit pa doon sa iyong iniisip, at higit pa doon sa iyong hinihingi. Amen? Ganoon ang Diyos po natin. Kaya nga hindi pwede na hindi tayo mapamahal sa Diyos. Hindi pwede na hindi tayo magpasalamat sa Diyos at sabihin natin, God is good all the time, and all the time, God is good. Amen? So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Pero, kung obserbahan po natin, ano kaya kung nung nilapitan yung bata na merong hawak-hawak na 2 isda at 5 tinapay, at 1 isda lamang at 2 tinapay ang kanyang ibinigay, meron pa rin kayang himalang mangyayari? Ano sa tingin nyo? Meron pa rin kayang himalang mangyayari? Kahit na hindi ibinigay lahat ng bata? Sa tingin ko po, meron pa rin himalang mangyayari. Kasi hindi tao ang gagawa ng kapamaraanan, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Iisa man yan, dadalawa man yan, ibibigay man lahat o hindi, kayang-kayang pa rin paramihin ng ating pong Panginoon. Pero, kung ating pong titignan maihigi, hindi po yung amount yung naging dahilan ng multiplication and increase doon sa bagay na iyon. Kundi, ang nangyari ay kung ano yung kondisyon ng puso ng bata. Kasi kung titignan natin, 2 isda lamang, 5 tinapay lamang. Pero yung willingness ng bata na isurrender lahat, ipagkatiwala lahat kay Jesus, doon nagsimula yung himala. Okay? So, hindi lamang po yung quantity, kundi ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kondisyon ng puso natin pag tayo ay nagbigay sa Diyos. Amen? Kaya nga, sabi ng isang author, God multiplies our giving when we offer it in surrender and in faith. It has nothing to do with how much money we bring unto Him, but that we are willing to place it all in the hands of Jesus. Okay? Ang pinakamahalaga daw, yung willingness natin na tayo ay handang ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa kamay ng Diyos. Pero, kailangan nandoon yung tinatawag na spirit of surrender. At yung ating pong pananampalataya. Kasi, maliban na itong dalawa na ito, ay nandoon sa ating pong pagbibigay, alam niyo po kapatid, magiging reluctant po tayo. Okay? Magiging reluctant po tayo sa ating pong pagbibigay. Naalala niyo po ang isang babaeng balo na minsan
panahon ng pagpunta ng mga tao, ng mga worshiper, ng mga mananamba sa templo, dumating yung time na lahat ng nandoon sa templo ay magbibigay sila ng kanilang offering. No? Sabi po ng Biblia, no, nung lahat na ay nagbigay, yung mga mayayaman ay nagbigay lamang ng sobra nila sa kanilang kayamanan. Pero merong isang mananamba doon, isang babaeng balo, bagamat yung inulog niya doon sa offering box o offering basket ay napakaliit, pero sabi ng Biblia, ito'y lahat na ng kanyang kayamanan ay ibinigay na niya at inulog niya doon sa offering basket na yun. At sabi ng Biblia, doon sa lahat na nagbigay, sino ang kinalukdan ng Diyos? Yung nagbigay ng marami at yun ay sobra lamang ng kanilang kayamanan? O yung palo na nagbigay ng kokonte sa tingin ng marami, pero yun ang lahat-lahat na ng kanyang kayamanan? Sabi ng Biblia, ang kinalukdan ay yung babaeng balo. Alam niyo kapatid, pag napasaya natin ng Diyos at kinalukdan tayo ng Diyos, mararanasan natin ang bukas na kalangitan sa ating pong mga buhay. No, hindi na natin kailangan pang magpapansin sa Diyos para i-provide ng Diyos yung ating pong mga pangangailangan. Pag alam ng Diyos na ang buhay mo bilang isang mananampalataya ay kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoon, at ang Diyos ay natutuwa sa iyo, kapatid, mamumuhay ka na merong bukas na kalangitan at hindi ka pababayaan ng Diyos. Lahat ng pangangailangan mo ay ipuprovide ng ating pong Panginoon. So, babalikan po natin itong teksto po natin in 2 Corinthians chapter 9. Makikita po natin that Apostle Paul did not talk about the need, but the grace God wants to give. Kung ating titignan, grabe po yung pangangailangan. Pero hindi yung pinag-usapan. Ang pinag-usapan dito at binigyan ng sentro ng ating pong kapatid sa pananampalataya na si Apostol Pablo ay yung biyaya ng Diyos, doon sa pagbibigay. Kasi without the grace of God, mag-i-struggle po tayo. Tama po ba yan? Pag wala yung biyaya ng Diyos na dumadaloy sa ating buhay, mag-i-struggle po tayo. Magkakaroon tayo ng struggle sa ating pong pagbibigay, lalong-lalo na sa panahon na meron tayo ngayon. Di ba? Ramdam na ramdam natin yung hirap. Ramdam na ramdam natin yung talagang gawat na meron dahil maraming nangyari sa ating kapanahunan, sa ating kapaligiran. At yung sitwasyon natin ngayon, ibang-iba sa sitwasyon natin sa mga nakalipas na mga panahon. Pero, kung ikaw ay namumuhay sa biyaya ng Diyos, hindi ka mag-i-struggle sa iyong pagbibigay. Kasi hindi ka magbibigay sa tao, kundi ikaw ay magbibigay kanino? Sa Diyos. Okay? At tandaan po natin, God is not short on money, but He is more concerned in our giving. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi niya kailangan yung pera natin kasi sabi po ng Biblia, He owns everything. Lahat ng bagay na nandito sa sanlibutan, pag-aari ng Diyos. Kahit yung mga bagay na meron ka, kahit yung pera mo sa bangko, kahit yung mga material na bagay na meron ka, pag-aari yan ng ating Panginoon. Higit sa lahat yung buhay po natin, pag-aari ng ating pong Panginoon. Pero nais ipaunawa sa atin ng Panginoon, God is not short on money. He is so much concerned in our giving. Why God is so much concerned in our giving? Dahil meron pong prinsipyo ang Panginoon. Okay? Ano ang prinsipyo ng ating Panginoon? For God
loves the cheerful giver. Mahal daw ng Diyos ang taong nagbibigay. At pag nagbigay siya, ayon sa kanyang puso. Okay? That's why Paul says, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Kung nais mo raw na makaranas ng matinding harvest sa iyong pong buhay, in every aspect of your life, if you want to experience harvest, bountiful harvest, ito'y nakasalalay doon sa binhi na iyong tatanim. You will be enriched in every way to be generous in every way. Sabi nga nun, ikaw ay sasagana sa lahat ng sitwasyon o sa lahat ng bagay. Okay? And you will be generous in every way. You will be enriched in every way, and you will be generous in every way. Sino dito na gustong makaranas na sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, siya'y pagpapalain ng Diyos? Amen. Amen. Na hindi lamang sa isang bagay ka pagpapalain, kundi in every aspect of our life. Mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos. God will enrich us. We will experience abundant move of God sa buhay po natin. You know? So makikita po natin, He will enrich us in every way to be generous in every way. So yung keyword po dito ay yung tinatawag na in every way. Wow! Ito yung pangako ng Diyos sa atin. If you will supply seed to the sower. Mahalaga po yun. Kaya nga pagdating sa ating pong pagbibigay, sa ating pong Panginoon, huwag nating limitahan. Huwag tayong maging kuripot sa ating pong pagbibigay pagdating sa ating pong Panginoon. In Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Tingnan niyo po, maging si Solomon, na napakayaman, pinagkalooban ng grabing kayamanan at grabing katalinuhan, siya nga nagsabi na wala nang ibang pwedeng gawin ang tao kundi i-enjoy niya ang lahat ng kanyang pinagpaguran. Siya rin na nagsabi in Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, honor the Lord with your wealth, with your riches, with your money. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns at ang iyong kamalig, ang iyong sisidlan will be filled with plenty. Gusto niyo ba yon? Na yung bank account mo ay hindi mauubusan ng laman. Yung ATM mo, kahit lagi kang pupunta sa ATM machine para maglabas, hindi ka mauubusan. Hindi niya pagkukulangin ang kanyang mga anak. If we honor God with our wealth. Hindi lang puro tayo salita. Kailangan, including all the resources that we have, we can honor Him. Tandaan po natin, yung pera na meron tayo, yung kayamanan na meron tayo, yung sasakyan na meron po tayo, yung bahay na meron po tayo. Okay?
yung negosyo na meron tayo, yung trabaho na meron tayo, lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Tayo lamang ay katiwala ng ating pong Panginoon. We are only His stewards. Okay? At ang maganda pa, hindi lamang tayo stewards ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay maging mabuting katiwala. At isa na doon, to be able to us to be a good steward is through our giving unto Him. So we need to honor Him with our wealth, with our riches, with our money, and the first fruit of all your produce. Kaya kapag nagtanim ka ng papaya, yung unang bunga na nahinog, ialay mo sa Panginoon. Okay? Hindi pa natin ginagawa yun Sa ibang mga churches hindi sila nahiya na pagpunta nila ng linggo, yung unang bunga ng tanim nila, ibibigay nila sa Panginoon. Nagtanim ka ng sitaw na turo, yung unang bunga, yung unang ani mo, sa Panginoon. Unang sweldo mo sa taon ng 2024, magbigay ka sa Panginoon. Hindi yung, pwede na akong manood ng, yung sikat ngayon? Rewind. Okay? Gusto niyo bang nanonood na yung dulo noon, yung bida, patay? Diba? Hindi ako nanood, narinig ko lang sa mga kaibigan ko. Diba? So, we need to honor God with our wealth. Alam nyo, merong challenge ang Diyos sa atin. Subukin natin ang Diyos. At doon natin makikita kung paano niya sasawatain ang devourer at bubuksan niya ang kalingitan at ibubuhos niya ang pagpapala sa ating po mga buhay. Minsan, takot tayo. Bakit na tayo natatakot? Kulang tayo sa pananampalataya. Bakit kulang tayo sa pananampalataya? Kasi hindi pa natin gaanong kilala yung Diyos na ating sinasamba. Pero pag kilala natin yung Diyos na ating sinasamba at pinag-alayan natin ng ating pong mga buhay, hindi tayo matatakot na maglagak ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At anuman ang sinasabi ng Kanyang salita, we will do it by faith. Amen? Hallelujah. At ito, tingnan niyo po, if we honor God with our wealth and with the first fruit of our produce, then your barns will be filled with plenty. Ang inyong kamalig, ang inyong sisidlan, ang inyong lalagyan. And your vats will bursting with wine. Kasi nung unang panahon, ang halos tanim ng mga tao, kung hindi trigo, ay mga ubas. Okay? So, nag-uumapaw daw. Yung blessing, yung provision ng Diyos sa kanilang pong buhay. Di ba? Ang sarap na nararanasan natin yung overflowing na blessing ng Diyos, na provision ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sa Tagalog nga, sabi nila, siksik, liglig, at umaapaw. Okay? Naalala ko, nung unang panahon na ang harvest pa sa mga bukid natin, sa mga palayan natin, treasure. Di ba? Pag yung mga pahinante at nilagyan na ng palay yung sako, anong ginagawa nila? Sinisiksik nila. Sinasaldak pa nga nila, tapos ginaganon pa nga Kakargan nila ng gusto. Yun yung tinatawag na siksik, liglig. At kadalasan pa, gusto nila, pag tinahin nila, nag-uumapaw, meron yung tumatapon. Ganon po yun. Sa buhay natin, pag tayo ay inonor natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga kayamanan na meron tayo, ng mga bagay na meron po tayo, at maging yung mga produce ng ating mga pananim, ng ating lupa, alam nyo kapatid, yun ang mararanasan natin. Meron pong overflowing
ng blessing, provision ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6, bago po yung teksto po natin, meron pong sinabi si Apostol Pablo. In verse 6, sabi ganon, in 2 Corinthians chapter 9, verse 6, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Okay? And whoever sows generously will also reap generously. And in verse 7, sabi ganon, each of you, okay, makinig mabuti, para hindi tayo nahihirapan sa ating pong pagbibigay. At walang agam-agam kung tayo ba'y pagpapalain ng Diyos. Sabi ganon in verse 7, each of you, okay, should give what you have decided in your heart. Okay? To give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Okay? Yung hindi napipilitan. Hindi yung dahil sinabi, gagawin mo. Dapat ito'y galing sa iyong puso. Okay? Anong mas maganda? Na merong isang tao tutulong sa iyo, pag-abot niya ng tulong sa iyo, nakangiti o nakangiwi? Okay? Ano mas gusto mo? Yung tuwan-tuwa siya na matulungan ka, maiabot niya yung tulong, pero yung ang laki nga yung ibibigay, pero pag bigay niya sa iyo, pinagdudul-dulo niya pa, tapos nakangiwi siya. Okay? Wala sa puso. Reluctant siya. Okay? But Apostle says, give whatever your heart decided. Kung ano ang napagpasyahan ng puso mo. At hindi reluctant. Hindi yung napipilitan. Kundi taos sa puso. Okay? And in verse 8, tignan niyo po kung ano mangyayari. And God is able. Able to what? Able to bless you abundantly. Hallelujah. Okay? Not only God will bless us, but He will bless us abundantly. Hallelujah. He will bless us abundantly so that in all things, so sa lahat ng bagay, at all times, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, having all that you need. Meron ka bang pangangailangan? Having that all you need, you will be abound in every good work. Hallelujah. Ito yung Diyos na nangako. Ito yung salita ng Diyos. Kaya yung mga forecast na yan, yung mga sinasabi ng mga sensya, pwede magkamali. Kaya magtiwala tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Huwag nating ipagyabang yung mga bagay na meron tayo. Kasi sa isang iglap, pwedeng mawalang lahat ng yan. Pero isang bagay ang alam ko, at yun ang sinasabi ng Diyos. No, pag ikaw ay nagbigay ng iyong ikapot, handog sa Diyos, hindi lamang bubuksan ng Diyos ang kalangitan at ibubuhos niya ang pagpapala sa iyong buhay, kundi sasawatain niya anumang gawa ng devourer sa iyong buhay, sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, sa iyong anak, at sa iyong trabaho. He will destroy the works of the devourer. At pag tayo po ay naging generous in our giving, meron pong bunga. Okay? At merong 3 bunga na ibabahagi ko po sa inyo. Fruits of generous giving. Number 1, giving produces
greater contentment. Makakaranas ka ng kakontentuhan, ng kasiyahan because of your giving unto the Lord. Merong isang writer, sabi niya, many people said that the secret to a happy life is not having all you want. Tama ba yun? Nang sekreto daw ng isang masayang buhay ay hindi yung dahil lahat ng bagay ay nasa iyo. But one thing, what you have. 1 Timothy chapter 6, verse 6. Sabi nga nun, godliness with contentment is a great gain. Merong pakinabang sa mga taong merong kakontentuhan sa mga bagay na meron siya sa buhay. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya naiinggit. Dahil lagi siya nagpapasalamat sa mga blessing, sa mga provision ng Diyos na meron siya sa kanya pong buhay. Amen? Kaya nga, pakiusap ko sa bawat isa. Huwag tayong magreklamo. Be grateful and be thankful sa Diyos. Dahil ang taong lagi nagpapasalamat sa mga bagay na meron siya, hindi niya tinitingnan, marami man yan, kokonti man yan, kahit na sa tingin niya hindi sapat, pero nagpapasalamat pa rin siya. Sabi ganon, ang taong may kakontentuhan, ay yung taong laging sa tingin niya, lahat ng bagay na meron siya ay galing sa ating pong Panginoon. Okay? Pangalawa, giving increases your love for the kingdom of God. Bakit nga ba tayo nagbibigay sa gawain ng Diyos? Hindi dahil para lamang meron pong magamit para sa pagpapatakbo ng ating pong ministry. Bayarin ng kuryente, tubig, honorarium ng ating pong mga workers kahit napakaliit. Bakit tayo nagbibigay? Bakit kailangan natin magbigay? Because of our love for God's kingdom. Dahil yung ibang mga ibinibigay po natin, nagagamit natin for the expansion of God's kingdom. For the advancement of His gospel. Para patuloy na may pangaral ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo. Kaya nga, ganun na lamang ang pasasalamat natin sa ating Panginoon dahil nagbukas ang Diyos ng pintuan, sa Ezekiel, na maibahagi natin ang salita ng Diyos sa lahat ng mga estudyante. Salamat sa buhay ng principal doon at ng mga guro. Dahil sila ay naging willing at bukas para mapasok natin ang school na yan para ipamahagi at ipangaral ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. At alam nyo, sa mga activity na ginagawa po natin doon, kailangan natin ng resources. So without you giving, without the tithes and offering na binibigay nyo tuwing kayo'y pumupunta dito sa bahay panambahan, wala tayong magagamit for the expansion of God's kingdom para po sa pagpapalaganap ng gospel. That's why our giving, increases your love for the kingdom of God. Because we love, not only we love God, but because we are so much concerned about the kingdom of God. Para mapalaganap ang kaharian ng Diyos. At yun naman po ang kailangan po natin. Dahil gusto natin marami tayong makita
na maraming mga tao na makakilala sa ating Panginoon, mamuhay sila ayon sa panuntunan ng ating pong Panginoon. Meron po nga sabi po ng Biblia, kung nasaan daw ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Okay? In Matthew chapter 6, verse 21. Sabi ganon ng isang author, bago ko basahin po ang Matthew chapter 6 verse 21. Putting your treasure in a place actually makes you begin to love that place more. Sa Tagalog, kung saan mo inilalagay ang iyong kayamanan, ay nagsisimula kang mapamahal sa lugar na iyon. Okay? Kung ang resources mo, ang kayamanan na meron ka, inilagay mo sa mga material na bagay, saan ka mapapamahal? Sa mga bagay na yon. Kung yung pera na meron ka, inilaan mo sa magandang mga gadgets, saan ka mapapamahal? Siyempre sa gadget na yon. Dahil ang mahal ang bili mo eh. Iingatan mo, mamahalin mo. Okay? Eh baka pag nahulog yung gadget na yan eh, parang kinurot yung dibdib mo eh. Dahil doon ka nakapokus, doon ka na napamahal. Okay? Kaya nga sabi po ng Biblia, in Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. Kung sa kingdom ng Diyos, sa gawain ng ating Panginoon mo, inilaga ang kayamanan na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon, yung puso mo nandoon. Yung puso mo ay nasa gawain ng Panginoon, nasa kingdom ng ating Panginoon. At ito ang sasabihin ko, walang sino mang nag-invest sa kaharian ng Diyos na nalugi o naghirap. Ang pangako ng Diyos, yung hindi pa nga nag-i-invest, pinagpapala ng Diyos yung isik mo lang ng una ang kaharian ng Diyos. Sabi nga nun, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung isisik mo lang uunahin mo lang ang kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay na pangangailangan mo, ipoprovide na ng Diyos. Yung pakaya, na yung puso mo, yung resources mo, ilalagat mo sa kaharian ng Diyos, kapatid, sigurado, hindi ka pagkukulangin ng ating pong Panginoon. Okay? Dapat alam natin kung saan tayo unang mag-i-invest. Walang nag-invest sa kaharian ng Diyos, sa gawain ng Diyos na nalugi o nagkulang o naghirap. Okay? The best na investment ay sa gawain ng ating pong Panginoon. Pangatlo at panghuli. Sabi nga nun, giving produces a more loving heart. Pag ikaw daw ay nagbibigay, nagpuproduce ito ng isang pusong mapagmahal o nagmamahal. Sabi ganon ng isang author, stinginess shrinks your heart. It breeds isolation. Giving opens you up, and an open heart is a much happier heart. Ang isang taong madamot, stingy, kuripot. Okay? Tingnan mo ang katabi mo. Pag ngumiti yan, ibig sabihin, hindi kuripot yan. Okay? A stinginess shrink your heart. Naapektuhan daw yung puso natin. And it breeds to isolation. Pero ang taong nagbibigay, it opens you up and open your heart and a much
happier heart. Okay? Kaya nga sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. Okay? Alam nyo, ang the best example po natin sa buhay po natin ay walang iba kundi ang ating Amang nasa langit. Hindi siya madamot. Okay? Hindi siya kuripot. Hindi niya ibinigay ang tira-tira. Ibinigay niya yung pinaka-the best na meron siya. Okay? Because our Father in heaven showed His great love to all of us by giving His only Son, no other than Jesus. Okay? John 3:16. Tingnan niyo po. Sabi ganoon, for God so loved the world that He gave His Son, Jesus, that whoever believes in Him will not perish, but may have everlasting life. Wow! Jesus showed to us not only the power of His love, but also Jesus showed to us the power of His giving. Minsan, dito po sa John 3:16 na nakikita natin dito lang, nabibigyan natin ng pansin yung power ng Kanyang pag-ibig. Pero ang tignan natin dito, yung kapangyarihan ng Kanyang pagbibigay. The power of His love and also the power of His giving. Okay? At ano ang naging resulta? Because of His love and because of His giving, no? Na lahat ng mananampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi mapapahamak. Okay? At magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Grabing blessing po yun. Okay? So, sa atin, kung ipapakita naman natin at ipapadama natin ang ating pagmamahal sa Diyos, para suklian natin yung kapangyarihan ng Kanyang pagmamahal at kapangyarihan ng Kanyang pag-ibig, kailangan din natin na ipadama natin sa Kanya ay hindi lamang yung ating pagmamahal sa Kanya, kundi pati yung ating pong pagbibigay. Amen? Kasi, the reason we give because we love Him. Okay? Ulitin ko. The reason we give because we love Him. The reason the Father gave His Son because He loved us. Yung po ang dahilan. Wala siyang pag-aalinlangan na ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak dahil mahal niya tayo. Kaya nga, maging sa ating pong pagbibigay, hindi lamang dahil sinabi ni Pastor, dahil obligasyon natin, nakasanayan natin na magbigay ng ating tithes and offering, and we are willing to honor God with our wealth, kundi ang dahilan ng ating pagbibigay because we love Him. Okay? Di ba pag mahal mo ang isang tao, kahit na nga hirap yung kanyang hinihingi, pikit mata mo itong gagawin. Gagawin at gagawin mo dahil mahal mo. Gusto mo siyang mapasaya. Okay? Yung iba nga, gagawa ng lahat ng paraan, gagawin ng lahat ng paraan, may provide lamang ang hinihingi ng kanyang anak because you want to show your love to Him. Siguro kung hindi mo mahal, hindi ka naman magbibigay di ba? Dahil alam mo, mahirap. Pero dahil mahal mo, gagawin mo ang lahat. Ganon ang Ama po natin. That's why, remember this. The reason we give because we love Him. Wala na pong iba. That's the reason. Because we love Him. At ito pang maganda. His giving comes with His agape love. Ano ba yung agape love? Unconditional love. Hindi nag-i-expect ng kapalit.
Kaya nga, napakalaga yung puso natin lagi sa ating pong paggawa, sa ating pong pagbibigay. Amen? Na nung ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus para sa atin, ito yung kanyang pinadamang pagmamahal ay yung tinatawag na agape love. Walang kondisyon. At hindi naghahangad ng kapalit. Okay? So ganoon, if our God, He showed His giving with His agape love, we need also to do this. Kailangan din ganito rin po. We need to show our unconditional love to God. Na hindi natin iisipin, magbibigay ako ng 10 piso ngayon dahil kailangan ko ng 1,000. Hindi. The reason you give because you love Him. Because you want to show your love to Him. At pag yun yung motives po natin, yung kondisyon ng puso natin ng ating pagbibigay, kapatid, may i-enjoy mo ang buhay mo. At bawat blessing, bawat pagpapala, bawat provision ng Diyos na dumarating sa iyong buhay, na nararanasan mo, mapapangiti ka lamang at sasabihin mo, napakabuti ng Diyos. Baka hindi mo lang sasabihin, napakabuti ang Diyos, kundi baka aawit ka pa. Kahit nasintunado, aawit ka, walang makakapigil sa iyo. Amen? Alam niyo kung bakit mahal na mahal ni David ang ating Panginoon? Kasi hindi lamang niya nakita, kundi naranasan niya, natikman niya ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, taste and see that the Lord is good. Yun, mga minamahal kong kapatid. Sa ating pong pagbibigay, it boils down because we love God. We love God. Mahal ba natin ang ating pong Panginoon? Amen? So itong series natin pong gagawin, titignan po natin, hayaan natin na yung Holy Spirit ay patuloy na kumilos sa atin, i-remind tayo, bigyan tayo ng mga panibagong kapahayagan hanggang tayo ay magkaroon ng tinatawag na open heart, a willing heart na gawin ang mga bagay na ito. At pag ginawa po natin, mga minamahal kong kapatid, walang ibang makikinabang kundi kayo. Amen? Kasi yun ang sabi niya. Ulitin ko, yung teksto na ating pong binabasa. Okay? Sabing ganon, you will be enriched in every way. Sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, mararanasan natin ang kasaganaan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Sige po, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, sa ating pong paglapit sa ating pong Panginoon, tayo po ay pumikit. Huwag mong pansinin ang iyong katabi. Ituon mo lamang ang iyong sarili sa Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, na muli sa pamamagitan ng iyong mga salitang nahayag sa aming pong kalagitnaan, ay amin pong naunawaan na lahat ng bagay na meron po kami, pag-aari mo ito. At Ama, salamat din po, Diyos, dahil muli pinaalala mo po sa amin na ang dahilan kung bakit kami nagbibigay ng aming ikapo at handog, hindi dahil gusto naming merong maibalik, merong pakinabang, kundi ginagawa namin ang mga bagay na ito dahil mahal ka namin.
Lord, hayaan mo ng puso namin ay maging ganito. Ang magiging attitude namin tuwing kami ay magbibigay. We give because we love you. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nangako na pag kami ay nagbigay, ibabalik mo ito siksik, liglig at umaapaw. Pag kami ay nagbigay, bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibubuhos mo ang iyong pagpapala. Pag kami ay nagbigay, Lord, sasawatain mo ang anumang gawa ng devourer sa amin pong mga buhay. Sisirain mo ang gawa ng devourer sa aming pamilya. Sisirain mo ang gawa ng devourer sa aming hanap buhay, sa aming negosyo at sa aming pong trabaho. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord, we pray and we declare, Father God, na lahat ng kapakinabangan at bunga, Panginoon, ng aming pong pagbibigay, Lord, dalangin po namin, O Diyos, na ito'y maranasan ng bawat anak mo sa umagang ito, O Diyos. At hayaan mo po, Panginoon, na ang bawat salita mo na amin pong napagsaluhan, ito ay patuloy na mag-remind sa kanila na lahat ng bagay na meron kami ay hindi namin pag-aari, O Diyos. Kami katiwala mo lamang. At ang nais mo sa amin, O Diyos, we need to be a good steward. Lord, salamat po, Diyos. Tunay nga na sa aming sariling kakayanan, we cannot be a good steward. That's why, Lord, in this hour, Lord, we ask your grace, Father God, upang ang biyaya mong ito, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa amin ng kakayanan para maging mabuting katiwala sa lahat ng bagay na pinagkakatiwala mo po sa amin. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang iyong pagpapala, ang iyong probisyon, O God, sa iyong mga anak, na walang isa man na nandito, Panginoon, ang magkukulang, maghihirap, Panginoon. Bagkus, Lord, mararanasan nila ang iyong probisyon sa kanilang mga buhay. Lord, salamat po. Huwag mong hayaan, O Diyos, na tuwing sila'y dadako sa iyong bahay panambahan, Lord, mamimiss nila yung opportunity na sila'y magbigay, Panginoon, ng kanilang ikapu at handog. Dahil ito ang nais mo sa iyong mga anak. This is the way, Father God, para maranasan nila ang isang bukas na kalangitan sa kanilang mga buhay. Lord, sa pangalan ni Jesus, minsan pa, Panginoon, Lord, aking sinasawata ang anumang gawa ng kaaway sa kanilang buhay. Aking sinasawata at sinisira ang anumang gawa ng devourer sa kanilang pananalapi, sa kanilang negosyo at sa kanilang pamilya. Oh God, in the name of Jesus, once again, I release, oh God, your blessing, your favor, oh God, your grace upon your people, Lord, in Jesus' name. At sa oras ding ito, Father God, sa lahat ng merong sakit at karamdaman, nasaan man sila, Panginoon, sa amang parte ng kanilang katawan ang meron pong problema, in the name of Jesus, iunat mo ang iyong pong mapaghimalang mga kamay at ipadaloy mo mula ulong kang talampakan ang kagalingan na nagmumula sa iyo. In Jesus' name, Lord, I release your healing power right now. At sa oras na ito, aking dinudurog at pinawasak ang anumang kapangyarihan ng sakit at karamdaman. Sa oras na ito po, Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa at bawat miyembro ng kanilang pamilya na kanilang nare-representahan. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay at sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po makakaupo.